Okay, so sa video na 'to pag-usapan natin ang stress diagram pagdating sa flexural stress. Okay. So imagine kapag meron lang tayong stress under tension. So for example, meron tayong material or member subjected to tension, then we have to draw a diagram that represents the stress within the member. Like kuha tayo ng section cut. Ito yung cut niya. And then siyempre, stress is just simply the distributed force along a given area. So, ito yung magiging stress natin na kung may area man na A yan, therefore, yung stress o yung value nito is just natin, simply the force which is T divided by the area. So, itong diagram na to, ito yung diagram if your member is under tension. Okay. Siyempre, ayun siguro, sa ibang book siguro mapapansin nyo, maybe, na yung diagram niya is towards the material. So, for example, pag ganito, so, in this direction, yan, i-assign nila as tension yan. Para sa atin, isipin nyo ganito, na yung force natin is away dun sa member. So, yung stress din natin dapat away doon sa member. Okay, another is kunyari compression naman. So, kung meron naman tayong material na nako-compress or under compression force, i-drawing natin yung diagram niya at a given section, stress diagram. So, for example, dito. Okay, so dapat towards naman sa kanya kasi nga yung force natin is towards the member or towards the cross section. So yung stress niya dito is yan. So saka mapapansin nyo, uniform yung ating stress diagrams pagdating sa mga yan. Kasi yung formula lang natin, sinasabi lang naman niya, yung itong stress natin is just simply equal to the force then divided by the area. So i-distribute mo lang uniformly doon sa area natin. Okay. Ngayon naman, pagdating sa flexural, para sa inyo, ang assumption ko, nakapag-solve naman na kayo ng mga stresses. Yun nga lang, ito drawing natin kung paano naman yung, i-illustrate naman natin yung stresses within the flexural stress. Burahin ko lang muna ito. Okay. So, ayan. So, kapag meron kang member and subjected sa bending, so sabihin natin pag ganito, may moment yan. Sabihin natin positive ang moment natin. So, positive moment. So, therefore, yung pag-bend niya is in this manner, okay? So, yan yung positive bending natin. Diba dun sa previous or introduction ko, itong top na to is in compression at itong bottom side is in tension. Okay. Ngayon, paano ba natin i-drawing yung stress diagram nito? Kasi yun nga, dalawang klasing forces ang nangyayari within a given section. So, pag hinati natin dyan at kukunin natin yung, gagawa tayo ng diagram niya, compression sa taas, tension sa baba. So, paano natin i-describe o i-illustrate tong stresses na to? Okay, tignan natin. Siyempre, unang-una, dapat malaman nyo kung nasan yung neutral axis. So, for example, ito yung neutral axis natin. Okay. Dahil, di ba, dun sa ating formula ng bending, meron tayo my over I. Okay. M is the given moment, I is the section property or the moment of inertia of the section,
And then yung y natin is the distance of a given point. So for example dito, ito yung magiging y natin. Ayan. Okay. Siyempre, itong pinaka malayo sa neutral axis at yung outer ng section, yan yung C natin, di ba? Yan yung C, maximum or the extreme fibers na tinatawag natin. C ang tinatawag natin. Okay, so itong point na to, tawagin natin point A, hindi parehas ng stress pagdating sa point B. Okay, bakit? Parehas naman sila ng moment, parehas naman sila ng moment of inertia, pero nagkakaiba sila sa y natin. Pansinin nyo, yung y dito is lesser than doon sa dito sa illustration na to, walang numero, pero kitang-kita naman na yung y is mas maliit doon sa c. So therefore, kung parehas sila ng value ng m and I at yung i-multiply nating distance is magkaiba, natural na magkaiba yung stress na lalabas dito. Okay. So, saka mapapansin niyo, what if ang concern natin is yung stress exactly at the neutral axis? Tawagin natin point C. Ano sa tingin niyo yung magiging stress diyan? Hindi zero kasi paano ba natin i-describe yung distance from the neutral axis doon mismo sa neutral axis? Di meron tayong zero. So, lagi niyong tatandaan, kung nasaan ang neutral axis, nandun ang zero stress. Okay, nandun ang zero stress ng beam natin. Okay, now, paano ba natin i-drawing ito? Okay, so tandaan ninyo, dahil dito sa ito, hindi man pero mapapansin nyo, at the top, nandyan yung maximum stress natin. Ngayon, habang pababa tayo ng pababa, paliit ng paliit yung stress na yun hanggang mag-zero. Then, mag-i-inverse yan, magiging, hindi naman sa mag-iiba yung value, pero magiging, kung dito is compression stress, nandito naman na tayo sa tension stress. Tandaan niyo yan. Kasi nga dun sa natin. So, ang diagram ng flexural diagram is most likely ganito. Okay, so ganyan ang magiging diagram ng flexural stress. So, meron siyang compression stress at meron siyang tension stress. So, sabay silang nangyayari. Okay, so para mas maintindihan, bigyan natin ng numbers. Okay, so dito sa example natin. So, draw the flexural stress for each section shown. So, ito yung beam na gagamitin natin. Then, tignan natin yung stress diagram nito at yung stress diagram nito. Okay, so given na yung mga i-check nyo na lang kung So, 50, dahil nasa gitna lang siya, di hatiin nyo lang siya. So, yung reactions. Then, yung maximum moment will always be at the concentrated load. Okay? Or the zero shear. Okay, so meron tayong 25 times 2, so meron tayong 50. So, ito yung then, mapapansin nyo, positive. So, ang bending nito is positive bending. So, compression sa taas, tension sa baba. Okay. So, siguro, kopyahin natin itong section natin na isa. Ito ang aansaran natin. Okay. So, ayan. Oops, sorry. Ayusin ko lang yung ko. Okay. Oops. Okay. So, number 1. Sagutan natin number 1. Okay. So, dahil hindi naman given yung moment of inertia niya, i-solve natin.